Ngayon ay meron po tayong isang napakainit at napaka-urgent na mensahe na gumising po sa buong crypto market. Yan, sabi po rito ng isang eksperto para sa mga investors. Swap Bitcoin into XRP ASAP or as soon as possible. Here's what Ripple CEO says. Ayan. Kung ikaw po ay may hawak daw na Bitcoin o nag-iisip kung saan ba talaga dapat ilagay ang iyong pinaghirapang pera, kailangan mong marinig ito. Sapagkat ang kilalang commentator na si John Squire ay naglabas po ng isang decisive message na nagpayanig po sa X. Ang sabi niya, last call shift na daw ito. Move out of Bitcoin and rotate into XRP while there is still time on the clock. Ayan po mga ka-crypto yung kanyang aktual na sinabi dito. Last call shift, sabi niya. Move out of Bitcoin and rotate into XRP while there's still time on the clock. When the switch flips, it will already be too late. Hindi lang ito simpleng post mga ka-crypto. Ito ay isa pong babala na ang window of opportunity ay mabilis nang nagsasara. Ayon po kay Square dito, ang switch ay nag-flip na. Magiging too late na para raw sa mga investors na mag-adjust ng kanilang position. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang logic sa likod ng matapang na pahayag na ito. Pakikinggan din natin ang mga huling hirit ni Ripple CEO Brad Garlinghouse dito tungkol po sa institutional momentum at kung bakit si XRP ang nakikitang susunod na higante sa aspeto ng utility at saka adoption. At ayan, simulan po natin sa switch flip narrative at kung bakit may pagmamadali. Ayan, bakit nga ba sinasabi ni John Square dito na kailangan na nating lumabas kay Bitcoin at pumasok kay XRP? Ang logic po dito ay nakabase sa tinatawag pong accelerated momentum. Maraming market participants ang naniniwala na si Bitcoin ay tapos na sa kanyang explosive growth phase at ngayon ay nasa phase na po siya ng pagiging store of value. Pero pagdating po kay XRP, si XRP ay sinasabing papalapit na sa isang yugto kung saan ang capital flow ay mangyayari ng napakabilis. Sa aking opinyon, ang last call po ni Square dito ay tumutukoy sa opportunity cost. Isipin po ninyo mga crypto. Kung ang pera mo ay nakatali po kay Bitcoin na gumagalaw lamang ng dahan-dahan dahil sa laki ng market cap nito, baka maiwanan ka ng utility run nitong si XRP. Si XRP po ay parang isang spring na matagal nang nakadiin dahil sa mga regulatory issues ng nakaraan. At ngayon pong taong 2026, ang pressure na yan ay unti-unti na pong nawawala. Kaya ang masasabi ko po, ang switch flip na ito na sinasabi ni Square ay hindi lang basta pagtaas ng presyo. Ito po ay paglipat ng dominance mula sa speculative assets patungo sa utility assets. Kapag ang mga bangko at institution ay nagsimula ng gamitin ang XRP ledger sa full scale, ang demand ay hindi na magmumula sa mga traders na gaya natin, kundi sa mismong sistema ng global finance. Kaya tama po itong si Square dito. Kapag nangyayari na po yan, ang presyong nakikita natin ngayon ay magiging isang malayong alaala na lamang. Hindi ka pwedeng humabol sa isang trend na lumipad na. Ang timing ay lahat sa larong ito. Pag-usapan naman po natin ang conversation ng mga leaders. At yan po ay ang paglilinaw ni Brad Garlinghouse. Yan, kasama po sa post ni Square ang isang segment mula sa webinar na pinamagatang Conversation.
with leaders. Dito kasama ni Brad Garlinghouse sina Yoni Asya at saka Sam North. Ayan po. Ang focus po ng kanilang usapan ay ang evolving role ng XRP sa mundo ng infrastructure at saka institutional adoption. Binigyang diin din ni Garlinghouse ang long-standing focus ni Ripple kung saan ay ang cross-border payments. Inilarawan po ni Garlinghouse ang lumang sistema. Yan po ay ang SWIFT kung saan ay mabagal, mahal, at puno po ng error. Ayan, sabi dito, he explains that the company identified inefficiencies in traditional systems such as SWIFT transfers, which he describes as slow, costly, and error-prone. Ayan, napakatindi ng kanyang banat dito. Sabi niya sa XRP ay dinesenyo para sa enterprise level na solusyon. Ito ay scalable, mabilis, at may consensus mechanism na mas superior sa traditional banking transfers. Ayan. According to Garlinghouse, XRP's design enables faster and more scalable transactions through a consensus mechanism, making it suitable for enterprise-level payment solutions. Ngayon, ang opinion ko naman dyan ay napaka-importante po ng paglilinaw ni Brad dito. Marami pa rin tao hanggang ngayon ang nalilito sa pagitan po ng Ripple bilang kumpanya at si XRP bilang asset. Pero ang pinaka-highlight para sa akin ay ang pag-amin niya na ang SWIFT ay broken system. Ang opinion ko po tungkol dyan ay isipin po ninyo ang laki ng remittance market sa buong mundo. Kung ang Ripple ay makakakuha lang ng maliit na porsyento ng trapiko ng SWIFT, ang volume na dadaan po sa XRP Ledger ay magiging astronomical. Si Bitcoin ay hindi po ginawa para sa ganitong klaseng utility. Si Bitcoin ay para itago po ang yaman o store of value. Pero si XRP ay para igalaw ang yaman na ito. Dito po pumapasok ang value proposition na sinasabi ni Square. Ang rotation mula kay Bitcoin patungong XRP ay isang rotation mula sa digital gold patungo sa digital global liquidity. Kaya bilang mga investors, kailangan po nating itanong sa ating sarili kung gusto ba nating magtago lang ng pera o gusto natin na maging bahagi ng makinarya na nagpapatakbo ng pera sa buong mundo. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa institutional momentum at ang pagdating ng mga XRP ETF. Ayan, ang sabi po rito ay Garlinghouse points to the rise of exchange-traded funds filings tied to XRP, describing such developments as natural progression toward broader adoption. He notes that institutional access mechanisms, including ETF, can expand participation among investors who may not wish to directly custody digital assets. Ayan. Ang isa pang mahalagang punto sa webinar ay ang pag-usbong po ng mga XRP ETF filings. Ayan po kay Garlinghouse. Ito po ay isang natural progression. Ang pagkakaroon po ng institutional access gaya ng mga ETF ay nagbubukas po ng pinto para sa mga dambuhalang investors na hindi gustong humawak ng mismong digital assets pero gustong magkaroon ng exposure sa presyo at saka utility nito. Yan, sabi naman ni Yoshi Asya dito. Ayan, Asya reinforces this perspective by acknowledging the increasing role of institutions in supporting market structure. He states that while early crypto adoption was driven largely by retail participants,
institutional demand is now contributing to price stability and long-term growth. Ayan. Itong si Yoni Asia naman ay nagdagdag na ang institutional demand ay nagbibigay po ng price stability at saka long-term growth. Kung noon ay retail participants o tayong mga ordinaryong tao lang ang nagpapatakbo ng market, ngayon ay mga institution na po ang naglalatag ng pundasyon. Ang masasabi ko naman tungkol dyan ay alam niyo po mga ka-crypto, ang pagpasok ng mga institution ang holy grail ng crypto. Noong pumasok po ang mga Bitcoin ETF, nakita po natin ang pag-akyat ni Bitcoin sa mga bagong heights. Ngayon sa XRP naman ang nakapila para sa ganitong klaseng exposure. Ang epekto po nito ay pwedeng maging mas matindi dahil po sa utility aspect nito. Ang mga ETF ay magsisilbi pong validating event. Kapag ang mga malalaking pondo sa Wall Street ay pwede na ring bumili ng XRP sa pamamagitan ng regulated instruments, dito na mawawala ang lahat ng duda. Ang stability na sinasabi po ni Asia dito, ayan, ay ang dahilan kung bakit ang switch flip ay hindi magiging isang mabilis na dump. Ito po ay magiging isang steady and powerful ascent. Ang pag-rotate po mula kay Bitcoin patungong XRP ngayon ay parang pagbili ng Bitcoin noong nakalipas na taong 2015 bago pa ito naging mainstream sa mga institution. Ang institutional demand ay hindi lang nagdadala ng pera, nagdadala po ito ng legitimacy. Pag-usapan naman po natin ang independence ng XRP ledger. Ayan, muli pong nilinaw ni Garlinghouse ng XRP ay nag-ooperate independently sa mga global exchanges at hindi ito pag-aari ng Ripple. Ang XRP ledger ay isa pong open source blockchain. Kahit mawala po ang Ripple bukas, si XRP ay mananatiling buhay at saka functional. Napaka-importante nitong distinction na ito para sa mga regulators at saka investors. Ang opinion ko naman dyan ay ito po ang isa sa mga pinakamalaking FUD of fear, uncertainty, and doubt na ipinupukol kay XRP na masyado raw itong centralized. Pero sa bawat webinar, pinapatunayan po ni Brad na si XRP ay isang neutral asset. Kaya ang aking opinion po sa parting ito ay ang pagiging independent na XRP ang dahilan kung bakit ito ang pinakaangkop na maging bridge currency para sa iba't ibang central bank digital currencies or CBDCs. Walang bansa ang gustong gumamit ng currency na kontrolado ng isang kumpanya o ng ibang bansa. Dahil sa XRP ay independent at open source, ito ang nagiging neutral ground. Ang rotation na sinasabi po ni Square ay hindi lang usaping pinansyal. Ito po ay usaping geopolitical. Si Bitcoin ay decentralized din, pero hindi ito kayang mag-handle ng libo-libong transactions per second gaya ni XRP. Kaya naman sa aspeto ng global infrastructure, sa XRP ay may malinaw na panalo. Pag-usapan naman po natin ang final opportunity. Bakit too late na ang susunod? Yan, tinapos po ni John Square ang kanyang babala sa pagsasabing ang susunod na phase ng market movement ay mangyayari ng may limited warning. Ang emphasis po sa infrastructure, institutional access at saka regulatory shift ay nagpapakita na ang kapaligiran ay handang-handa na para sa increased utility at saka adoption. Ang masasabi ko naman tungkol dyan ay ang sense of urgency ni Square ay nanggagaling po sa kasaysayan ng crypto. Tuwing may malaking shift o pagbabago sa market structure, laging ang mga first movers ang nakakakuha
ng pinakamalaking rewards. Ang mga taong naghihintay ng perfect confirmation ay madalas na nakakabili sa tuktok. Kaya ang opinion ko po sa huling bahagi na ito ay ang switch flip ay isa pong metaphor para sa mass adoption. Kapag nakita mo na ang XRP logo sa iyong local bank app o kapag ginagamit na ito sa likod ng bawat international wire transfer, doon mo maiisip, sana nakinig ako kay Square noong April 2026. Ang rotation mula kay Bitcoin patungong XRP ay isa pong strategic bet na ang utility ang magdadrive ng value sa susunod na dekada. Si Bitcoin ay nagawa na ang kanyang trabaho sa pagpapakilala sa crypto sa mundo. Ngayon, oras na para kay XRP na gawin ang trabaho sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Ang oras ay tumatakbo at ang switch ay nakahanda na sa pag-flip. At ayan sa kabuuan, ang desisyon po ay nasa inyong mga kamay. Ang mensahe po ni John Square dito ay malinaw, kung saan ang kasalukuyang sandali ay isang narrowing window. Ang mga salita ni Brad Garlinghouse tungkol sa institutional growth at ang pagkakaiba ng Ripple sa XRP ay nagbibigay po ng solidong pundasyon para sa paniniwalang ito. Ang crypto market ay hindi po naghihintay sa mga nag-aalinlangan. Tandaan po natin mga ka-crypto, ang infrastructure ay inilalatag na. Ang mga institution ay pumapasok na at ang teknolohiya ay subok na po. Kung ikaw ay naniniwala na ang susunod na phase ng crypto ay tungkol sa tunay na utility, baka ito na nga ang huling tawag para sa iyong rotation. Kaya manatiling manatiling alerto at huwag pong hayaang ang too late ang maging huling salita sa iyong investment journey ngayon pong taong 2026. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.